Tinawag na sinungaling ni Senador Risa Ontiveros si DICT Secretary Henry Aguda sa gitna ng plenary debates ng 2026 budget ng ahensya. Giit ng senadora, hindi nagtutugma ang paliwanag ni Aguda kaugnay sa bidding process ng Bayanihan SIM project. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pinuksa ni Senate Deputy Majority Leader Risa Ontiveros at tinawag na sinungaling si DICT Secretary Henry Aguda sa plenary debates para sa panukalang 2026 budget ng kanyang ahensya. Nag-ugat ang issue ng umano'y pagsisinungaling ni Aguda sa interpelasyon ni Senator Ontiveros sa isinagawang bidding para sa Bayanihan SIM project ng gobyerno. Natanong kasi ni Ontiveros kung bakit ang implementing rules ng lumang Government Procurement Act o Republic Act No. 9184 ang ginamit sa bidding at hindi ng bagong batas na RA No. 12009 o New Government Procurement Act. Nakasadaan niya ito sa liham ng DICT Secretary sa Pangulo noong Hulyo. Doon sa sulat, ang nakasite ay RA 9184 nga, yung lumang procurement law, hindi yung bagong RA 12009 o New Government Procurement Act. Yung bagong batas, mas mahigpit ang requirements para sa direct contracting kung sakali. Gaya ng mandatory market scoping para nga maipakita na no suitable substitute exists. So, may dahilan po ba na yung sinite ay yung lumang batas at hindi yung bagong batas, Mr. Chair, Mr. President? The simple answer was that time the IRR of the new law was not promulgated yet. It was not released yet, so they used the old law. Sa pagsasaliksik na ginawa ni Ontiveros, Pebrero pa nilabas ang IRR ng bagong Government Procurement Act. Sagot ng DICT na pinaabot kay Senator Gatchalian, June lang na ilathala ang IRR at Setyembre pa nitong taon nagkabisa ang mga forms na kailangan nilang magamit sa bidding process. Bagay na nagpapanting sa tenga ng senadora. Their interpretation is wrong. Wala naman po sa pagsasabatas na pagkatapos ng mailabas natin ang batas, pagkatapos ma-issue ng executive ang IRRs, kailangan may tamang forms pa para lang sundin ang batas. And again, with all due respect, Mr. Chair, therefore their answer to my question earlier was simply dishonest. The IRRs of the new law had been promulgated 5 months earlier before they wrote the letter. Sinang-ayunan nito ni Gatchalian kaya hiniling na niya sa DICT na magsumite ng position paper kaugnay ng issue. Sabi ni Ontiveros, maganda ang layunin ng proyekto pero kailangan lahat ng proseso ay naaayon sa nakasaad sa batas. Ang Bayanihan SIM project ng DICT ay pinaglaanan ng 3 bilyong piso na layuning mabigyan ng SIM card ang mga estudyante at teacher sa mga liblib na lugar para magkaroon ng access sa internet. Target ngayong taon ang pamamahagi ng 600,000 SIM habang higit 1 milyon sa susunod na taon. Kabilang sa mga pilot area ang Doña Remedios Trinidad sa Bulacan, Masinloc Zambales at General Luna sa Quezon. Unang isinulong ng DICT ang direct contracting sa telco para sa nasabing proyekto pero nauwi rin sa competitive bidding para sa magsusupply ng mga SIM sa mga target na lugar sa bansa. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante!